Okay, good afternoon, grade 5. So, handa na bang matuto? No? At handa na bang makinig sa ating bagong pag-aaralan sa hapong ito? Okay, magaling. So, ngayon, ikalimang linggo na tayo, third quarter sa Health 5. So, mga anak, ay handa ng inyong mga papel, no, lapis or kaya ballpen dahil may mga gagawin tayong activity mamaya. Okay, mga inaasahan, no? Inaasahan na sa pagtatapos ng araling ito, ang mag-aaral ay mailalarawan ang mga pangkalahatang epekto ng paggamit at pag-aabuso sa caffeine, tabako, at alcohol. So, magbalik-aral muna tayo, no, sa inyong mga pinag-aralan nung nakaraang linggo, kung inyo pa bang itong natandaan. No, dito, panuto, ayusin ang mga letra sa loob ng mga panaklong upang makabuo ng salita ayon sa inilarawan ng parirala. So dito, number 1, no? Ito yung words niya. So, kailangan nating buuin kung anong word ang mabubuo dyan. So, nakalagay dito, ay nakapagdudulot ng karagdagang enerhiya, subalit kung labis ang paggamit ay nakasasama sa kalusugan. Ano ang tamang sagot ng anak? Okay, very good. Ang tamang sagot ay caffeine. Very good. Malakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ang huhusay. Okay, number 2. Ang sigarilyo ay may, anong tamang sagot dyan? Nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan. Sino ang gustong sumagot? Pakitaas, pakipindot ang wave button sa baba. Sa inyong cellphone or sa inyong laptop. Okay, very good, anak. Ang huhusay. Ang tamang sagot ay nikotina. Very good. Next, ang alcohol ay inuming may, anong tamang sagot? Okay, very good. Ethanol. Number 4, ang blank ay may mataas na sangkap ng caffeine. Ay, lumabas na yung sagot. Kape. Okay, kape yung sagot dyan. Okay. Number 5, ang nikotina ay isang alkaloid na matatagpuan halamang blank. Anong tamang sagot? Okay, tabako. Very good. So dahil natandaan ninyo ang inyong mga pinag-aralan nung nakarang linggo, bigyan natin ng 5 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ang gagaling ninyo, mga anak. Very good, ang uhusay. So dito, no, may papakita akong larawan sa inyo at ito ay susuriin ninyo. So dito sa larawang ito, bakit parang may heart siya sa gitna? Ano ba ang kadalasan na nakapagdulot dito ng masama kaya nagkakaganito yung heart niya dito sa gitna? Okay, very good. Kapag ganito, maaari tayo magkaroon ng lung cancer. No? Ito yung mga heart na may lung cancer dahil sa ano? Okay, very good. Dahil sa mga pag-UC, no? At ito naman, bakit kaya nagkaganito? Okay, dahil ito ay isang disgrasya, dahil kaya sa bakit to? Posible kayang sa ano? Very good, dahil siguro ang driver ay lasing. Very good. So yan na ang ating, yan yung mga katanungan ko kanina, nasabi ko na sa inyo. So yan yung mga picture na yan, no? So sa inyong palagay, maaari bang gamitin natin ito? Ano ba ang epekto nito sa ating pangkulusugan sa bawat individual sa ating pamilya at sa komunidad? Okay, very good. Ito ay nakapagbigay ng masasama sa ating pangkalusugan. So yan ang pag-aaralan natin, mga anak. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa epekto sa individual at pamilya ng paggamit ng gateway drugs. So ano nga ba ang caffeine? So ang caffeine, bagamat malaki ang kapakinabangan ito, ating pag-iisip ay may masamang naidudulot din sa ating katawan, lalo na sa ating nervous system. So, ikaw ba ay madalas ba kayong gumamit ng mga caffeine sa bahay ninyo? Okay, so pwede naman pero wag araw-arawin dahil nga nakapagbigay ito ng masama sa ating kalusugan. No? So, siguro mga twice a month, mga ganun lang, yung hindi araw-araw. Dahil nga, pag lagi kang nagkakape, no? Talagang yung nervous system mo parang pag isang tawag ka lang, gulat na gulat ka. Yung ganun din na-experience ko dati, kaya tinigil ko yung pagkakapit ko. So ngayon, nagagatas na lang para mas
nakakapagbigay pa ng energy sa ating katawan. So, ang alcohol naman, mga anak, pakibasa nga. Okay, very good. So, ito ay nakakasira sa ating bait at nakakasama sa ating tiyan, no? Kapag nasobrahan ang pag-inom nito. At maaari din sa sobrang pag-inom ng alak ay nakapagbibigay ng disgrasya, tulad na lamang ng aksidente at pagwawala dahil sa kalasayan. So, yun nga yung dahil sa mga alcohol, maraming mga aksidente talaga ang nangyayari, no? Lalo na yung mga kabataan ngayon na natututo ng uminom, no? Kahit mga bata pa. So dahil siguro napabayaan sila ng kanilang mga magulang, no? Dahil hindi sila nagagabayan. So kaya yung mga bata ngayon, no, so lalo na sa mga millennial na mga bata ngayon, na kahit alam nilang masama yung pag-iinom, no, talagang ginrab nila na mag-inom pa rin. Siguro dahil sa mga problema sila, yung kulang sa atensyon, siguro kailangan yung mga ganung bagay, kailangan natin igay. Dahil ang pag-inom talaga ng alcohol ay nakakasama sa ating katawan, lalo na nakakapagbigay ito ng mga disgrasya. So, kayo mga anak, huwag kayong uminom ha, lalo na sa paglaki ninyo. Dahil ang alcohol ay hindi ito nakakatulong sa atin. No? So, kaya kailangan wala tayong mga bisyo, lalo na sa mga klaseng sitwasyon na ganito na uminom ka ng alak, no? Dahil hindi ito nakakatulong. Okay, ang sigarilyo naman, ito ay nakakasama sa ating kalusugan, lalo na sa ating baga. So, sa inyong mga bahay, no, lalo na siguro ang inyong mga, kung sino man ang nag-use doon sa inyong mga bahay, siguro pag may nakita kayong nagsisigarilyo, huwag kayong lumapit dahil yung nagsisigarilyo na yun, for example, yung papa nyo nag-use, yung buga ng sigarilyo nun, kayo ang makakaamoy nun at kayo ang very good. Sa inyo yon, mapupunta ang epekto ng sigarilyo. Kaya, pag may mga ganung bagay, no, takpan ng inyong mga ilong, o kaya kayo na munang umiwas, magpalayo kayo sa mga nag-use dahil hindi ito nakakapagbigay ng magandang kalusugan sa ating katawan. At kung maaari lamang, huwag ding gayahin yung mga ganong bagay, no? Lalo na siguro nasa bahay lang tayo, may nakikita tayong may nag-use, huwag natin silang gayahin dahil yung mga ganong bagay, no? Hindi nakakatulong at nakapagbigay lamang ito ng epekto sa ating katawan. Maliwanag ba? Okay. So dito sa panuto, no, may inhinda akong dialogo, mga anak. So, ang gagawin nyo, babasahin ng dialogo at pagkatapos ay sasagutin ang mga gabay na tanong. So, kailangan ko ng dalawang magbabasa. Siya ay magkukunwaring si Nina at ang isa naman ay si Doc Mercedes. Anyone? Okay, sige anak, kayong dalawang magbabasa. Ay, sige ako na lang para mas madali. Okay. For example, no, si Nina, ito. Babasahin ko ng dialogo ng anak, ha? Makinig dahil may mga katanungan mamaya. So, dito, si Nina ay isang mag-aaral sa ikalimang baita. So, ang kanilang gurong si Ginang Emerson ay nagbigay sa kanila ng takdang aralin tungkol sa epekto ng caffeine, alcohol at tabako sa kalusugan ng isang tao, sa pamilya at sa komunidad. So, kung kaya nagtungo siya sa kanilang school doctor upang magtanong tungkol dito. So, narito ang kanilang usapan. Okay, si Nina. Magandang araw po, doktora. Maaari ko po bang kayong interviewin? Okay, si Doc Mercedes. Oo naman, Nina. Halika, maupo ka. Tungkol saan ba yan? Okay, si Nina. Tungkol po sa aming takdang aralin sa health. Nais ko po sanang malaman kung ano po ang epekto ng caffeine, alcohol, at tabako sa isang tao. So, Doc Mercedes. Ang epekto ng caffeine sa isang tao ay pagiging alerto. May pakiramdam na laging gising at hindi madaling mapagod. Kapag sobra na ang caffeine sa katawan ng isang tao, maaari siyang magkaroon ng kalituhan at pagkahibang o nagiging dahilan ng pagkamatay. No? Sanhi ng konvulsyon, maaari ding magtae o magdayariya, labis na pagkauhaw at madalas na pag-ihi. So, nagiging dahilan din ito ng pagiging irritable o mainitin ng ulo at pagdilis ng tibok ng puso. No? Ang hirap sa paghinga. So, gayon din ang pagtaas ng presyon ng dugo. So, ang alcohol ay nagiging dahilan naman ng pagkakaroon ng chronic liver, cancers, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning at fetal alcohol syndrome.
So, nagiging dahilan din ito ng tinatawag nating mouth and throat cancer, which is larynx and pharynx, no, liver cancer at female breast cancer. So, kaya kung maaari, ay talagang iwasan ng paggamit ng gateway drug sa dami ng masamang dulot nito sa ating katawan. Si Dina, naku Dok, nakakatakot po pala ang mga epekto ng gateway drugs. Ano naman po ang epekto nito sa pamilya at komunidad? Doc Mercedes, kapag ang isa sa pamilya ay madalas uminom ng kape o mga inuming kula, naninigarilyo o may nagiinom, maaring lahat ng miyembro ay gumaya na din sa kanila. So nakikita sa mga magulang at matatandang kapatid. At maaring ang masamang epekto na pwedeng maramdaman ng isa sa lahat ng miyembro ay makakaranas na din na nagiging bunga ng madalas na di pagkakaunawaan dahil mabilis uminit ang ulo at pagiging sakit sa miyembro ng pamilya. So sa komunidad naman, hindi maganda ang epekto nito sapagkat dadami ang magiging problema sa lansangan. Kung dadami ang bilang ng mga taong naninigarilyo at nag-iinom, pwedeng magkaroon ng laganap na sakit tulad ng sakit sa baga at pagkakaroon ng iba't ibang krimen tulad ng manggaan sa kalye, kasi lasing ang driver, nananakit ng kapwa dahil sa espiritu ng alak na di alam na mali na pala ang ginagawa. So ang buong komunidad ay mahihirapang umunlad. So Nina, marami po akong natutunan sa mga sinabi po ninyo, Doc. Salamat po ng marami sa tulong nyo para sa aking takdang aralin. Nagpapaalam na po ako, Doc. Salamat po ulit, Doc. So Doc Mercedes, walang anuman, Nina. So sa mga dialogong yon, no? Ano ang paksang pinag-usapan sa dialogo? Okay, very good. Ang pinag-usapan tungkol sa paksang dialogo ay tungkol sa mga epekto ng individual, sa pamilya at sa komunidad tungkol sa gateway drugs. Very good. So, paano ang paggamit ng gateway drugs? So, paano ba natin gamitin ang gateway drugs? No? Dapat pag gumamit tayo ng gateway drugs, lalo na sa mga alcohol, pagyuyusi at pagkakape, no? Kailangan nating iwasan ang mga bagay na yan dahil napagbigay ito ng masamang epekto sa ating katawan. Kaya sa mas maaga pa, kailangan nating iwasan ang mga bagay na hindi naman nakakabuti sa ating kalusugan. Number 3, ano-ano ang mga samang dulot ng caffeine, alcohol, o alak at paninigarilyo sa kalusugan ng bawat individual, no? Sa pamilya at sa komunidad. So, ang mga masamang dulot nito ay, yun nga, katulad ng napag-usapan kanina sa dialogo, no, nakapagbigay ito ng mga masasama, lalo na mga sakit na karamdaman. So, hindi talaga magandang epekto ng gateway drug sa ating kalusugan dahil ito lamang ay nagdudulot ng mga disgrasya, ng mga sakit. Kaya kung maaari, no, na dapat na kung may sino man ang uminom, may nagiinom o may nag-use, no? Siguro pagsabihan natin sila na itigil na dahil hindi ito nakapagbigay ng magandang kinabukasan, no, sa ating kalusugan. Pero siguro yung iba kaya siguro sila umiinom dahil nga yung may mga problema at yung mga nanininigarilyo naman siguro dahil yun ang kanilang kasiyahan. Pero may mga kanya-kanya kasi yung mga tao dito sa mundo. Pero much better siguro na bigyan natin sila ng advice na makakabuti sa kanilang kalusugan. So kayong mga anak, no, sa ating mga napag-aralan sa araw na ito, no, kaya dapat, no, dahil mga bata pa kayo, siguro sa paglaki ninyo, huwag niyong gayahin yung mga ganyang bagay. Dahil alam naman ninyo kung ano ang tama sa mali, lalo na sa ating kalusugan ngayon, lalo na dito, pandemic sa araw na to. No? Kapag lagi kang nagsisigarilyo, umiinom ng alak, mabilis kang mahawaan ng virus. So, dahil sa ganitong sitwasyon, kailangan doble ingat ng gagawin natin para mas safe ang ating mga pangangatawan. So, lalo na sa ating pamilya at sa komunidad. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 1. So, panuto, kunin ang inyong mga sagot sa loob ng kahon at ilagay ang mga napiling numero sa tamang kahon. Kung ilan ang bilang ng kahon sa bawat larawan ang siyang bilang din ng sagot nito. So, ang gagawin ninyo, anak, no? Yan. Isulat muna ninyo sa papel ninyo ang sagot na kung anong mga number ang sagot sa alcohol, sa pagsisigarilyo at sa cafe. So, bago tayo mag-proceed sa next slide,
sa may box para hindi tayo malito. Isagot niyo muna anak kung anong mga number ang para sa sigarilyo, caffeine at alcohol. Okay. Nasagutan na ba lahat? Okay, very good. Okay, ayan, sa alcohol, anong number? Okay, 27. Pagkasira ng lapay. Next, number 12. Cancer sa baga, bibig at lalamunan. Sa number 20, magpasya, no? Nahirapang magsalita. Yan yung mga epekto ng paggamit ng alcohol. Dito naman sa sigarilyo, number 12. Cancer sa baga, bibig at lalamunan. Next, 28. Nagdudulot ng epilepsy, obesity at sakit sa balat. Number 11. Matinding ubo at sipon. So yan naman ang epekto ng pagsisigarilyo. Sa caffeine, wala. Walang nakalagay doon. So gawain sa pagkatuto bilang 2. No, panuto, basahin mabuti ang sitwasyong nakalahad. Suriin kung epekto ng gateway drugs ay sa individual, sa pamilya at komunidad. Sabihin kung ito ay epekto ng caffeine, alcohol at tabako. So, okay, number 1, pakibasa nga anak. Okay, very good. So dito nakalagay, madalas suminit ang ulo ni Mang Kanor. Kahit sa maliit na dahilan lang, kaya madami siyang nakakagalit sa kanyang trabaho. Pag-uwi sa kanilang tahanan, tinungo niya kaagad ang kanilang kusina upang magtimpla ng mainit na kape. Ano ang tamang sagot? Okay, caffeine. Dahil siya ay nagkakape dahil nga may mainit ang kanyang ulo kaya gusto niyang magkape. Number 2, madalas mag-inom si tatay. Kaya naman lagi silang nag-aaway ni nanay. Nagtataklob na lamang ako ng tinga upang di ko na marinig ang pagtatalo nila. Ano ang tamang sagot? Very good, alcohol. So number 3, nagkaroon ng mahabang traffic sa kalsada. Bakit ayaw pa po ubusan ng mga sasakyan? Ano pong nangyari? Tanong ng driver ng jeep na sinakyan ko. Nagkabungguan ng 2 sasakyan dahil lasing ang nagmamaneho ng van. So anong sagot? Very good, alcohol. So, yun yung mga pagkatuto sa mga gawain. So, ngayon no, sa ating mga pinag-aralan sa hapong ito. So, ano-ano ang mga natutunan sa aralin? Pakitaas. Sino ang gustong sumagot? Pindutin lamang ang raise hand sa button. Okay, very good. Bigyan naman natin ng palakpak ang nagsagot. 1, 2, 3, 4, 5. So, sa mga nag-participate ngayon, may mga reward kayo sa akin, anak. So, ipapasa ko ito sa ating GC o di kaya pag nagkita-kita tayo. No? So, para naman mas matuwa kayo dahil no, kapag may reward, mas lalong nakakapagbigay ng motivation para mag-aral pa ng mabuti. Di ba? Okay. So, lagi nating tandaan, may mga negatibong epekto sa sarili, pamilya, at pamayanan ang sobrang paggamit at pag-aaboso sa produktong may sangkap na caffeine, tabako, at alcohol. So, lagi nating tandaan yun ha. Yun yung mga epekto ng paggamit ng gateway drugs. So, ngayon, no, gawain sa pagkatuto bilang 3, no, sagutin ang sumusunod ng mga tanong sa isang sagutang papel. So, ano ang mga negatibong epekto ng labis na paggamit ng mga produktong may sangkap na caffeine sa pag-aaral? So, ano ba ang mga negatibong epekto nito? O, siyempre, pag nag-aaral ka na, no, sa paggamit ng produktong may sangkap na caffeine, no, sa pag-aaral, yun ay parang nahihilo ka, no? Yung parang sumasakit din yung tiyan mo minsan dahil sa kape na, lalo na pag walang laman ng tiyan. Number 2, paano nakaka-apekto sa pananalapi ng isang taong alak at sigarilyo? So naka-apekto ito sa buhay, lalo na kung panay inom ka ng alak at magsigarilyo, maaari kang magkasakit dito. So yun yung mga epekto nito. So number 3, bakit napitin sa aksidente, disgrasya ang mga taong lasing? O, sino ang gustong sumagot? Okay. Ikaw nga anak, sagutin mo ang number 3. Okay, very good. So, kaya lapitin sa aksidente ang mga taong lasing dahil sa pag-iinom ng alcohol. So number 4, paano mo matutulungan ang mga taong nalululong sa alak at sigarilyo? Anyone? Okay, very good. So para matulungan natin ang mga taong nalulung sa alak at sigarilyo, no? Bigyan natin sila ng mga advice na kung maaari lang,
wag nang ituloy ang pag-iinom at pagsisigarilyo dahil hindi ito nakapagbigay ng magandang kalusugan sa ating katawan. Ito lamang ay nagdudulot ng masamang epekto, no? So, kung may mga kilala kayong ganitong tao na panay inom ng alak at sigarilyo, no? Pagsabihan ninyo sila na itigil na sa mas lalong madaling panahon, no? Yung hindi pa masyado dahil maari pa nila itong itigil. Dahil ang pag-iinom talaga ng alak at sigarilyo ay nakapagbigay ng masamang epekto sa ating katawan. Yun talagang napakahirap. Kaya kayong mga anak, huwag niyong gayahin kung ano man ang nakikita ninyo. Huwag niyong i-adapt sa sarili ninyo. So, kailangan maging healthy ang ating pangangatawan, lalo na sa mga panahon ngayon na may pandemic. So yun lang. So, yun lamang ang ating pag-aaralan sa araw na ito, no? I hope na sa ating leksyon sa araw na ito, sa ating discussion, may natutunan kayo at ang inyong mga natutunan sa araw na ito ay ipasok ninyo sa inyong puso at sa inyong isipan. Lagi nating tandaan na wealth is more than health. Very good. So, yan lamang mga anak. Hanggang dito na lamang ating pag-aaralan. So, lagi kayong mag-iingat at lagi nating panatilihing healthy ang ating katawan at lagi tayong malakas. Okay? Lagi mag-pray kay Lord, ha? Gabi-gabi, araw-araw. Okay. So, God bless you all mga anak. So, ingat.